Magluluto ako ng kamote. May kamote ako, my friends and friendship. Dalawa sa amin ni Papa Dudes. Hindi ko pa ito natikman, kaya mag-iinit ako ng dalawa. Hey, welcome back! Alam nyo, my friends and friendship, may pasalubong ako. Oh, tingnan. Oh, Ilocos Norte. At meron din ako. Hold on. My friends and friendship, nag-pictorial ako. Subscribe na! Hello, good morning. Welcome back to my channel. It's morning here in the US and still hot pa rin. Ang hot ang time dito is magna 9 o'clock na. It's 9 na ba da? 9 o'clock or 10? Oh, it's 9:08. Nagising din ako as usual ng morning 6 o'clock because si Zoe ay mayroong school at ako ang nagpapakain sa kanya. Tinatyagaan kumain ng oatmeal, egg at saka yung waffle. Sinusubok ko yan para kumain kasi ang tagal. Pag inantay mo siya lang ang kakain. At yun, pumasok na yung ng mami because ang mami niya is off sa work ngayong araw na to. At ang daddy natin siya sa ngayong araw na ito ay ganun pa rin, my friends and friendship, o kung what Mama Ila's doing right now. Hindi pa kami nakapag-almusal, my friends and friendship. Darating ngayong araw ang aking si Mr. si United Airlines kong anak, yung nag-travel, umuwi ng Philippines, nag-travel going to Ifugao sa Baguio. 2 weeks siyang nagbakasyon at na-i-travel na niya ang gusto niyang puntahan sa Philippines. Kaya pabalik na siya at ngayong araw, he is coming ngayong araw. Sabi niya, Mama, sunduin ako dyan lang sa BART kasi nandito ang car, iniwanan niya. Kaya susunduin siya ng papa ng 10 o'clock. Mga 10 o'clock daw, tatawag naman daw siya. So, hindi pa kami nakapag-almusal at parang masakit na yung sikmura ko at tapos na itong dialysis din ni Papa. Ngayon lang, kaya akin nang aalisin para makapag-kain na kami. Mayroon akong kamote doon. May supas na ginawa si Chanel kagabi. Pero parang hindi feel nga kumain ng supas today. Pero kagabi, ang sarap ng higop ko ng sabaw ng supas. Hindi ko pinalagyan ng milk. Usually, ang paggawa ng supas ni Chanel ay mayroong milk. Pero madaling masira. Sabi niya, wag na lang natin lagyan ng milk. Kung sino ang gustong maglagay, lagyan. Pero masarap pag walang milk. Talagang sarap maghigop ng sabaw. Kaya yun ang kinain namin ni Papa Dudes kagabi. Ang supas with sky flakes. At ang akin naman ay kamote. Pero may kamote pa kami at may suman pa ko yung ginawa ko noong last day. Yung pinabaon ko sa pamangkin ko papuntang London. Shout out sa iyo, Boots. Sana'y nakarating ka ng maayos dyan sa London. At sana ay okay ang iyong biyahe at okay naman ang iyong pakiramdam pagdating dyan. So shout out sa inyong lahat, sa buong pamilya, thank you very much kay Chani at sa iyo sa mga pasalubong chocolate. Si Zoe talagang gustong-gusto ang white chocolate. Siya ang nakaubos ng white chocolate kasi ako kontrolado ko ang pagkakain ng mga chocolate dahil stage 2 diabetes ako. Kaya nami-maintain ko naman pero ayaw kong kumain ng mga chocolate pero gustong-gusto ko talagang kumain ng chocolate. Pero kumain talaga ako, nagputol talaga ako at kumain ng kahit isang putol lang kasi gustong-gusto ko ang white chocolate. So, thank you rin sabi ni Papa Dude sa sombrero na binigay mo sa kanya. Nasaan yung sombrero, Dad? Naitabi na daw niya. Kaya ayan ang mga collection niya, Boots. Yan ang mga collection ni Papa Dudes. Every time na ang anak na si Mr. Gerald John Bolano, si United Airlines, ay nagpupunta kung saan saang lugar, ay binibilan siya ng sombrero. So, ayan ang binigay mo, Boots, na sombrero ang London. Kung anong kadami ito, yon ang kadaming pinuntahan na din ni Big Boy, ni Gerald Chan. So, my friends and friendship, ialisin ko na itong dialysis ni Papa Dude. At ito na ay nakalagay ng end of the therapy na. So, I need to take this off para makapag-ready na ng aming pagkain at nagugutom na din ako. Ngayong araw ay wala naman tayong so far na appointment. Today is Monday, walang appointment. Okay, walang appointment.
Ang appointment ko sa aking mata check-up ay sa 3:20 sa Monday next week. Katapos na. Magre-ready na ako ng aming breakfast. Both itong kasama ko sa bahay. Nagtatrabaho na siya kaagad. May katula ko. Sabi ni Papa, need daw niya yung brush. Siguro. Ito kay Papa na lang ang brush na ibibigay. Gawa muna ako ng breakfast. At ito tumawag si Apo, si Mikel, kapatid ni Zoe ng papaluto ng egg. Ito ininit ko. Ito yung sopas ko na nagawa kagapon ni Chanel. Kaya ito ang aming... Yung iba, nilagay ko my friends and friendship sa... Nilagay ko doon sa ref dahil baka masisira at sayang. Sarap pa rin. Uy, ang sarap. Sarap i-almusal. Magluluto ako ng kamote. May kamote ako, my friends and friendship na nabili kahapon. Ito meron. Ito. Ayan. Kamote. Ay, gagawin ko pala itong banana cake. Pero ewan ko kung may gatas ako. Hindi ako na nagbibili ng gatas na fresh milk dahil parating na i-expired. Hindi na. Meron pa kaya akong gatas? Ay, naku, condensed milk na lang. Wala na pala akong milk. Wala rin akong spam, kaya ayan, binakadpihan yan para pag maka-grocery, ay dyan ilalagay. Naiayos na itong pancake kahapon ni Chanel. Ito siya, microwave siya, my friends and friends. Nilagay ko na sa microwave. Ko siya. Hindi ko pa ito natikman kaya mag-iinit ako ng dalawa. Medyo matamis-tamis lang yata na padamihan yata ng asukal ang gawa kong to. Pero okay lang, huwag lang madaming kuhain. 5 minutes later. Ito na yung kamote. Naluto ko na. Microwave lang siya, my friends and friendship. Timpla muna tayo ng kape. Kahapon nakapunta nga ako ng Costco. Sana ako ng toilet paper at paper towel. Pero kahapon ubusan na silang ng stock at ngayon na daw. Kaya hindi ako nakabili ng paper towel na yun talaga ang punteriya kong pinunta sa Costco kahapon. Pero ang nabili ko na lang ay kape at saka itong coffee mate. Pero kalimutan ko rin bumili ng asukal. Pero meron pa naman kami, madami pa. Wave na naman kami dito sa California, my friends and friends. Ewan ko ba, itong time na to, itong panahon na to, it's supposed to be nag-umpisa na ang paghangin-hangin. Dahil siyempre, fall ngayon, dapat fall na. Pero ito ngayon, parang El Nino yata, kami ang bumalit yata sa Pilipinas noong isipin mo, October na, November na, kailan pa kaya ang ulan? Mukhang wala yata. Mukhang 104 kami rito ngayon. Everyday, ganun na lang parati. So this is America ba? O sa Pilipinas kami? Ito kakain na kami, my friends and friendship. Ito may mga kamote, may suma na ginawa ni Mama Ella, may kiwi. For Papa Dudes. At ito yung favorite na crackers ni Papa Dudes na uulam niya dyan sa kanya supas. Ako ang sarap ng supas ko. So, ito kakain na. Mag-almusal kami at walang kasigurahan ang aming tanghalian. Walang kasigurahan kung kami kakainin. Walang kasigurahan minsan. This is life. Kung sa Pilipinas, sundin mo talaga ang umagahan, tanghalian, at hapunan. Dito, minsan nakakalimutan ng tanghalian, hapunan na lang at saka umagahan. Harap. Harap ang supas na ginawa ni Chanel. Oo. Ang lasa, ito ang gusto ko, my friends and friendship. Ba karamihan sa gumagawa ng supas, nilalagyan ng milk. Ayoko noon. Ito American. Yes, Americana na ako. American style na ito, my friends and friendship. So, kinakain natin sa casino, di ba? Yung ganitong lasa. So, kain tayo. Kumakain pa rin kami. Ang sarap ng kamote, my friends and friendship po. Matamis. Parang kamote sa Pilipinas na hinukay ko lang. Ang
Ang sarap. Naubos pa din. Bah, all the way down din ha. Tapos na kaming kumain. At ito na naman ang mga friendship ko naghihintay sa akin. Ayan. Naglilipit ako. At ito, i-reload ko muna doon. At ililipat ko na dito ang mga maduduming mga plate na kinainan namin. Kaya, nanood-nood muna ng TV habang hindi pa tapos ang lahat. Para, sabay-sabay na o di ba? Grabe, tirik na tirik ang araw. Mainit ngayon, my friends and friendship. Grabe, init. Oh, tapos parang sa pugon. Buti lang naka-aircon kami dito sa loob. Kaya ayan, nanood muna ako ng TV. Maya maghugas na ako. Welcome back! Alam niyo, my friends and friendship, may pasalubong ako. Ipapakita ko sa inyo. Sandali lang. Kaya dali lang, my friends and friendship. Iyan si Papa ang Diyan si Papa mo! Diyan! Si Papa, ya! O, tingnan. O, Ilocos Norte! At meron din ako. Hold on. My friends and friendship, nagpictorial ako. Kasi, kala niyo totoo, no? Pictorial lang ako dahil bago ang sombrero kong binili ng anak ko. Kala niyo totoo na may party akong pupuntahan? Hindi! Dito lang ako sa bahay. Nagsukat lang si Mama Ella. Tingnan niyo, oh. Wow! Diba? Marunong pa rin mag-posing si Mama Ella. Si Mama Ella marunong pa mag-posing. 70 years old, nagpo-posing pa rin. Yung mga damit ko pa, hindi ko pa ito nasusuot. Tingnan nyo, my friends and friendship. Mga damit kong ito, hindi pa na isusuot ni Mama Ella. Oh. See? Pasensya na kayo, araw ko ngayon, mainit kasi. Kaya itong epekto ng init. Siyempre, bago itong sombrero ni Mama Ella, kailangan pag nagsukat ng sombrero para maganda tingnan, ay siyempre magbibihis lahat. Tawa ng tawa si JR. Sabi niya, saan ka mapupunta? Sasama ako sa'yo. O, halika kako. Mag-fishing tayo. Sabi ni JR, walang yan naman. Ganyan ang itsura mo mag-fishing tayo. Sabi niya, 104 degrees ngayon, mama. Bibilad kang nakaganyan ka. Siyempre, akala mo, sabi niya, pupunta ka, sabi niya, ng concert. Kasi ugali ko na kasi my friends and friendship. Pag ako'y nagsusukat ng isang bagay like sombrero, damit, kailangan nakasapatos ako. Ngayon pag sombrero ng aking isusukat sa hair ko, kailangan nakadamit akong matching ang kulay sa aking sombrero. Kaya ganun talaga si Mama Ella. Noon pa yan na ang ugali ni Mama Ella. Kailangan magme-makeup ako pag nagsusukat ako ng sombrero, di ba? Kaiba talaga si Mama Ella. Kailangan magsusuot ako ng shoes. Kailangan magsusuot ako ng shoes na may heel. At isusuot ko ang mga damit. Ang mga damit kong ito, nakahangay, hindi ko pa ito hindi ko pa naisuot. Nag-iisip ako kung paano ko isusuot ito. Parang nawawala na ako. Parang nawala na akong gana magsuot ng mga maiikli. Noon ko pa to sinuot. Noon ko pa to binili nung time na hindi pa ako nag-70. Nalipasan na yata ng edad ko itong damit. Pero bagay pa naman, my friends and friendship po, diba? Bagay pa naman sa akin. Depende lang siguro sa nagdadala. O, tingnan niyo. O, diba? Bagay pa naman sa akin ang damit na to. At nagkataon na nagkaroon ng match sila ng sombrerong ito. At ang dami ko namang mga borloloy ng mga ganito. Andoon nakahilera pa ang mga nandoon. Yun, sinusuot ko. Kaya nag-iisip ako, saan kaya ko pupuntang parte? Kasi ako pupunta ngayon. At tirik na tirik ang araw, 104 degrees. Kaya yun ang malaking problema ko, my friends and friendship. Pag may mga bago akong bagay na binigay sa akin, naghanap ako ng paraan kung paano ko maisusuot. Ay, alam naman niyo, life is too short. Time will come na uugod-ugod ka na ng ganito. Paano ka pa makapurma na makaganyan-ganyan ka? Kung ganyan ka na maglakad, saan na ang aking sombrero? Saan na pa ba ganun? Huwag namang umabot sa ganun. Kailangan ngayon, life is too short. Kailangan ano ang time? Bigyan ko talaga ng pansin ang sarili ko, right? My friends and friendship. Okay na? Sige na, okay na nga. My friends and friendship, ang saya-saya ko.
Ito, inuwian ako ng ating anak ng puto. Walang pangalan. Ito puto toasted lang to from Altavas, Aklan. Ito siya, oh, my friends and friendship. Ayan, oh. Oh. Ito yung, maano ito, yung made sa bigas na giniling. Crunchy. Kung medyo mahinain ang ngipin mo, ay bakit matanggal. Kaya mahinain ang kapit ng postiso. Ako nakapostiso ng 3 bagang ko. Kaya dandan lang ako, baka mabali ang ngipin ko. No? O, diba? Crunchy siya. Malinamnam. Lalo na kung may sunog-sunog. Natawakan ko pa pala ang aking gamot. Ang Walgreen. Kung ready for pick up ng aming mga gamot. Pero, 7 pa naman sila magsasarado. Ang pharmacy ay mamaya siguro namin puntahan mga 6 o'clock or kaya 5:30. Yung hindi na mainit. Kasi si Papa Dudes, pag sobrang init, ay parang napapagod at nanghihina. Gano'n naman talaga ang mga dialysis person. Dahil yung bang mahina sila pagdating sa iinit. Tapos, kaya nga, kaya niyang umuwi ng Pilipinas. Ang problema pagdating doon, o mag-brown out, yun ang hindi niya kaya. Kayang-kaya niya, sa aircon lang siya. Dahil sabi naman ng kanyang doktor, wala siyang problema sa heart. Okay siya. At ang stent na nakalagay. Ang problema siya, mahina siya pag sa initan siya. Mahina talaga siya. Doon bumababa ang kanyang, lahat ang mga ano niya, bumababa pag mainit. Kaya kung uuwi ako, may generator ako. Para kung mag-brown out, dahil yun ang problema doon sa amin sa Aklan, ay every Saturday and Sunday yun ang routine ng brown out nila. Kaya mahirap. Pero na namang nabibiling electric fan na rechargeable, hanggang 5 hours lang yun. What if kung ang brown out ay more than 5 hours? Kailangan 3 electric fan na ganun. Sus, grabe. Kaya yun ang problema sa Pilipinas. Ang parating brown out. Dito one time, nag-brown out sa gabi. Yung nagda-dialysis talaga ako. Machine ang ginagamit ko for dialysis sa asawa ko dito. Nag-brown out ng 2 o'clock. Ako, Diyos ko, sabi ko, kaya, siyempre, ang machine tumunog dahil brown out. Nag-alarm, in-off na. Nag-off. Pinabayaan ko na until 5 minutes. Pero wala pa rin 10 minutes na. Wala pa rin na ilaw, hindi pa bumabalik. Kailangan kakalasin niya yung sa katawan niya ang nakahook ng solution na yung tube para i-dialysis sa katawan niya, ihuhugas. Kaya ang ginawa na lang ay nag-start all over and over again kami ng aming dialysis. Inop lahat, inalis ang mga solution na nakakabit sa kanya na marami pa yun dahil 2 hours pa lang nag-start ang dialysis at pinalitan ng panibago. Yun ang problema pag may machine. Pilipinas naman wala namang problema dahil hindi kami nagagamit ng machine. Nagagamit lang kami doon ng manual. Kaya pag umuwi kami, nag-order, katulad nung last year, nung umuwi kami, nag-order kaagad ako 3 months ahead of time na nag-order kaagad ako ng solution. Kaya pagdating namin nandoon na, pagdating kaagad namin dahil the whole trip walang dialysis asawa, no problem naman sabi ng doktor. Ako hindi siya ma-dialysis dahil umiihi pa naman siya. At no problem naman. Kaya pagdating doon dialysis kaagad, parang wala na akong time nga eh. Pagdating ng 3 times siyang dinadialysis doon ng manual. Yun ang ginagamit ko. Kaya bumili rin ako ng mga gamit na kabitan ng yung parang dextrose stand. Bumili din ako. At bumili rin ako ng mga ibang gamit doon para doon na iniwanan lang namin para for in case. At may mga natitira pa kaming mga solution, dinonate na lang namin dahil sayang naman pag may iwan doon sa bahay at may expired lang. Kasi 1 year lang yata ang expiration. Okay lang siguro ang bakasyon ng mga 2 weeks. May plaster ko lang. Pero ayaw naman siya ng kabitan ng pacemaker ng doktor niya sa heart. Dahil sabi walang problema. Sa gabi, kasi bumababa ang oxygen niya pag natutulog. Kasi ganun talaga daw pag may asma ang tao. Kaya kailangan gagamitin lang niya ang kayang CPAP as parang oxygen na yun. Dahil kahit anong gawin, wala siya sabi niyang problema sa heart. Ang problema lang niya sa asma niya. Pag nagkakaroon ng asma, bumababa ang kanyang oxygen. Yun lang. Okay naman siya. Kaya lang pag mainit, yung parang hinahabol niya ang hininga niya.
So, ano pa ang aking gagawin? Wala, loto na lahat. Siyempre, ito mahihiga, hindi. Maraming pagkain. Ayaw kong magluto at maraming nakatakip na mga pagkain. Hi, Papa Dudes! Papa Dudes! Say hi! Kanina ka pahiga ng higa dyan. Ano? Tuloy na tayong uuwi sa March, sa Pilipinas? Ha? So, ready ka, your money? Dahil baka makakita sila ng generator. Sa Pilipinas, kaya mag-ipon-ipon tayo ngayon pambili ng generator. Kung uuwi ka, ang expensive mo naman pag umuwi ka ng Pilipinas. Mahal na nga yung ticket. Tapos pag uwi doon, de-generator ka pa. Ang mahal siguro ng generator, it might be 20,000. Mahal. Hindi na tayo makabili ng ticket niyan. Pero kailangan. O ano? Ano ka, mucho dinero ka doon? Ha? Mucho dinero din ako pag nakuha ko ang retirement ko sa SS. Di kita papakainin sa mga inasal. Hindi kita papakainin sa mga inasal. Ano? Ha? Doon, saklan. Kakain ka sa mga inasal. Di ka naman madadala na, kuya, dahil iiwanan ko ang wheelchair at hindi mo kaya na maglakad. So, paano pagbaba mo ng eroplano? Ha? Ay, makakatakbo ka pag dating sa pagbabaan. Saan ka? O sa bagay, wheelchair. Pero saan ka sasakay? Tricycle? Kasi ayaw mo nang mainit eh. Anong sasakyan mo pagbaba? Ha? Sasakay ka ng bangka? Tricycle? Eh, mainit. Kaya mo. Kaya mo, pagdating mo doon, kailangan doon ka lang sa loob ng bahay at ako ay siyempre, magba-vlog din ako. Yun ang uwi ko, di ba? Kaya kukuha na lang ako ng nurse na magdadialysis sa iyo or yung sa day shift lang siya. Sa mga like for example, sa noon time, kasi 3 times a day kang idadialysis. Kaya kukuha na ako ng nurse na kaya wanted nurse na magdadialysis sa iyo pag umuwi ako. Magpapahanap ako kay Elaine. Shout out Elaine Manggao. Shout out sa iyo. At pag umuwi ako, kukontakin kita. Na yung magdadialysis, iti-train ko naman siya habang nagpapalo up ako ng aking mga sa SS. Through computer na pala daw yun yung yung pag ng SS. Pag halimbawa nandoon ka daw, kasi senior daw uunahin nila. Ipipil up ka agad at i-send nila at mag-aantay ka lang. Kailangan naka-ready na naka-open account ako sa bank. Yun ang nagsabi sa akin ng mga friendship ko. Kaya ikaw sa bahay ka lang at doon lang antay mo lang ako. Pero pag sa hapon, sa umaga ako ang magdadialysis sa hapon. Sa tanghali lang ang kailangan ko. Okay? Okay. Eh, susweldohan na lang natin kahit magsweldo tayo ng basta may nagte-take over sa akin. O di ba, my friends and friendship. Gusto ko itong hat na pinigay ni Jorel. Saan binili niya ito yata sa Pilipinas sa vegan. Ayan, may mahilig alam ng anak mo yan na mahilig ako sa mga ganyang sombrero. Kaya naisukat-sukat ko na nga kanina eh. Kaya matuwang-tuwa ako sa mga ganyan. Ang babaw ng kaligayahan ko kaya. Ang dami kong sombrero, marami pa akong naiwan sa Pilipinas. Ay noong pala, noong birthday ko, ito may naregalo sa heated blanket dado. Ha? Hindi, ibig sabihin sa winter. Kung iinit mo, tapos higa ka dito, pag nainit mo na, parang pinakakumot. 5 years warranty ito. Regalo to sa akin noong birthday. Twin size lang ito, hindi queen, dapat queen. Pero pwede sa'yo ito, Dad. Dahil ikaw madaling lamigin, right? Kaya yan. Meron pa ako dito, my friends and friendship. Ay. Uy, meron sa akin. Ano to? Akin din to? O, di ba sa'yo to, Dad? Saan to galing? Sa'yo to? Ang ganda. Coco Farm? Ano ba yan? Saan ba galing yung Coco Farm na yan? Sino bigay sa'yo? Ha? Ako dito, hindi ko na dito, sa winter, isusuot. Meron dito. Meron pala my friends and friendship na ito yung nilalagyan at pwedeng malinis ang brush. Pero na-try ko, hindi nag-iilaw.
sira yata yung panglinis ng lalagyan ito ng tubig. Yeah. Ayan chock, shell or tank, hose switch, hand spray, multi-cleaning, handle cleaning with special airing and then storage. Ito add clean water to half the water level from it. I-try ko nga ito, my friends and friendship. Kasi na-i-try ko, ayaw mag-ilaw. Umalis na si Chanel at saka si Grimes at susunduin si Zoe sa school. Kaya nagluto ako, wala sila rito sa sala. Nahiya naman akong luto ako ng luto. Nandito yung asawa ni Chanel, baka mabahuan siya ng sardinas Alam mo naman, hindi naman sana. Pero sanay niya si Grimes namin, asawa ni Chanel, sanay niya sa mga niluluto ko. Kaya lang, ako lang naman ang nahiya. Yung bang iwasan ko rin siyempre, makikisama ka rin. Kaya pag nagpiprito ako, doon ako sa labas sa gilid pumupunta at doon din ako nagpiprito ng halay. For example, kahit fish, kasi lalo nag-aircon kami rito sa loob ng bahay. Siguradong mabaho yan. Siyempre magagalit talaga sila yan. Kaya doon na ako sa labas nagpiprito. Pero hindi ako nagpiprito ng ganitong kainit-init. Kaya wala sila ngayon, ay magluluto na lang ako. At naka-off na ang aircon. Diyan na yan, ay uuwi na naman yan sila sa Pilipinas ng January. Mag-aati-atihan sila Chanel. Uuwi din sila at saka yung asawa. Gusto ng asawa niyang bumalik doon sa Pilipinas. Yung daddy at saka si Zoe, my friends and friendship. Binibilang na niya, sabi niya, it's almost 3 months. Sabi niya gano'n ni Zoe at uuwi na daw sila sa Pilipinas. May mga ticket ng mga yun, ng international. Naghiwa na ako at igigisa ko na ang aking sardines at ang papaya. Kaya ito lang, very simple lang na gulay, my friends and friendship. Basta makasurvive sa araw-araw na yung kinakain. Ang gulay lang naman ang importante, di ba, my friends and friendship? Yun ang kailangan talaga. At si Papa Dudes, nasasawa na sa mga munggo yung mga niluluto ko. Kaya ito naman, yung baryo. Yung luto namin sa baryo noong time na igisak mo na yung bawang at sa kaluya. Yung sa baryo, pag wala kaming ulam, kasi nasa isla kami nakatira, ay pag wala kaming ulam noon, ayun lang. Kasi walang ulam dahil sabagay abundant talaga ng isda at mga seafood sa lugar namin kasi isla yon. Dumadating talaga ang panahon, pag sumasama ang panahon, malakas ang alon, kaya walang makukuhang mga pagkain, lalo may mga bagyo. Kaya ang ginagawa naman ng mama ko ganito, kasi marami yun ang available sa aming palibot ng bahay, ang papaya. May mga nakastock na sardines, o kaya may mga tuyo, o kaya may mga dilis. Kasi pag marami ang huli ng mga isda, ay nagtutuyo ang mama ko para sa itatabi daw para sa sa manang panahon. Kaya yun, ganito ang ulam namin. Ganito ang mga ulam namin, ang gulay namin, ganito sardines, igigisa sa papaya, yun. Tapos, kung ano naman, ang mga tuyo, mga daing-daing namin yun, ang aming inuulam. Nagtutuyo kasi ang mama ko ng pag maraming huli kami nung sa baklad. Noon pa yun, nung mga buhay pa ang mama at ang papa, may baklad kami, at may naghahawak ng baklad namin. Natatandaan ko pa noon. Kaya pag maraming huli ay binibilad. Tapos pag ganong panahon, yun nakaka-survive na. Kami mga manok namang alaga kasi ang kapatid namin, marami kaming manok. Kaya pag maulan na maulan, luluto, nag-adobo or kaya nagtitinulang manok at nilalagyan ng dahon ng sili. Doon din kinukuha sa mga kung saan dyan sa aming lugar. Doon sa mga pakatan. Kasi ang mga nipa, tawagin sa amin kanipaan, maraming tumutubo doon na mga sili, yung mga ligaw. Yun. Ito lang, igigisa ko lang siya. At lagyan ng sardinas. Minsan, inuuna kong igisa ang sardinas. Roke nilang, pareho lang naman yun.
Nilalagyan ko rin ng paminta. Siyempre para mabango at patis. Yung halo lang naman. Dudurog-durog ko yung para maghalo. Bango ng patis, pero mabango sa akin. Masarap isipin at malala mo yung noon. Yung wala ka pang pinoproblema, yung bata ka pa, pagkain ng at tulog ang iniintindi mo. Ang dami na palang pinago, no? Pag tumatanda ka, pag bata daw, kaisi-isi ka lang. At ang sarap kaya doon sa lugar namin yon, sa isla, pag may storm, nakakatakot lang pag mabali ang mga nyug at tamaan ang bahay mo. Ang bahay namin hindi man siminto, kundi yung mga light lang, yung mga pawit, yantok, may mga kahoy din. Yun, siminto ang sahig. Parang ganun talagang baryo talaga ang dating. Kaya namimiss ko parati ang baryo namin yon. Eh, gusto ko pag umuwi ako, nagpupunta ako doon. Ayan, kumukulo-kulo na. Alalapotin ko yung gata. Ang sarap. Yummy. Papalampotin ang papaya. Lagyan ko ng isang pinch lang na bitsi. Ito, ang masarap na ulam, ang masarap na gulay. Maraming pakinabang ang sardine. Sabi nila, pagkain daw ng mga pobre. Okay lang, whatever. Pero, ito talaga ang kinagisna namin, ang sardines. Kahit saan kasi pwede mong ihalo. Kahit sa kangkong, kahit anong available. Hindi, mali pala, hindi pagkain ng pobre, kundi pagkain daw ng masa. At favorite ito ng papa ko, ang sardinas. Kaya parati kami bumibili noon ng sardinas. May mga sardinas pa noon na ganyang kalaki. Yun, ganun ang binibili. With in tomato sauce. Correction, hindi pala pagkain ng mga pobre, kundi pagkain ng masa. Kasi ang kaming mga pobre wala nung pangbili ng sardinas kung hindi lang kami nagbibenta ng yung tawag kupras. Wala kaming pera. Pag may kupras, may pera. Ay, masarap, my friends and friendship. Inaan ko lang apoy para luto yung papaya. Ganun lang yun, my friends and friendship. Ganun lang ang pagluluto ng mga simpleng luto na pagkain ng mga namin sa baryo noon kung malakas ang alon. Lalo na kung sa isang isla ka nakatira. O kaya sa bundok, pero hindi naman kami sa bundok, isla lang kami. May bundok kami pero maliit, hindi mataas. At noong bata kami, doon kami nag-aaral. Kasi ang school namin ay nandoon sa bundok namin tawagin. Bundok din na umakyat ka talaga. So, yun lang, my friends and friendship. Hanggang sa muli, my friends and friendship. Sa susunod na kong vlog ulit, magkikita pa rin tayo. Ingat lang kayo parati. Bye-bye!